Magandang araw mga karelasyon at welcome sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga sensitibong usapin tungkol sa pag-ibig, relasyon at intimacy ng may respeto, lalim at pag-unawa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang maselang tanong na madalas ikinakahiya o itinatago. Bakit nga ba may mga lalaking mahal ka naman pero ayaw gawin yung bumaba sa iyo? O alam mo na yon, yung doon siya sa baba. Okay? Hindi ito para husgahan ang sino man, kundi upang magbigay linaw at pangunawa sa likod ng kanilang damdamin, paniniwala, o mga takot. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. So, diretsyo na tayo. Punta na tayo sa number 1, kultura at pananampalataya. Maraming lalaki ang lumaki sa mga pamilyang konserbatibo o relihiyoso, kung saan ang paksa ng sexualidad ay halos itinuturing na tabu. Sa ganitong kapaligiran, ang oral na intimacy ay maaring ituring na marumi o hindi kailangan. Kaya kahit mahal ka niya, may parte sa kanya na tila may guilt o kahihiyan sa paggawa nito. Ang epekto ng pagpapalaki at paniniwala ay malalim at minsan hindi agad nababago kahit gaano kalalim ang pagmamahal niya sa iyo. So, sobra talaga ang epekto ng mga paniniwala. Okay? Yung mga nakikita niya sa kapaligiran niya, yung kinalakihan niya, yung family niya, yung background nila. Ganun po yon. Number 2, kakulangan sa edukasyon sa S. Ang S education sa maraming lugar ay kulang o puro takot lang ang itinuturo. Hindi masyadong napag-uusapan ang tungkol sa mga kaligayahan ng kababaihan at kung paano ito naaapektuhan ang mga ganitong stimulation. Dahil dito, may mga lalaking walang sapat na kaalaman kung paano ito gawin ng tama o gaano ito kahalaga sa partner nila. At dahil wala silang alam, mas pinipili nilang iwasan ito kaysa subukan. Number 3, takot na hindi marunong o makaperform. May mga lalaki na ayaw gawin ito dahil takot silang mapahiya. Ang ganitong gawain ay isang intimate na akto at kung sa tingin nila ay hindi sila magaling dito o hindi nila alam kung paano ito gawin, mas pinipili nilang huwag na lang. Lalo na kung mahal ka nila, ayaw nilang gawin ang isang bagay na baka sa tingin nila ay hindi mo rin ma-enjoy. Kaya mas pinipili nilang umiwas o huwag na lang gawin. Number 4, personal na preference o turn off. Katulad ng ibang aspeto ng relasyon, may mga bagay na preference lang talaga. May ilang lalaki na kahit walang masamang intensyon, hindi komportable sa idea na ganito sa babae. Maaring dahil sa personal na karanasan, nakaraan, o simpleng panlasa lang nila. Mahalaga dito ang bukas na pag-uusap, komunikasyon para maintindihan kung ito ba ay preference o may mas malalim na dahilan. So, iba-iba ang pananaw ng mga lalaki sa ganito. Okay? Number 5, issue sa amoy o sa hygiene. Isa sa mga kadalasang hindi sinasabi pero iniinda ng ilan ay ang natural scent o hygiene ng babae. Ang maselang bahagi ng katawan ay may natural na amoy at may mga lumalabas dyan. At may mga lalaki na sensitibo sa ganito. Minsan, hindi nila ito sinasabi dahil ayaw nilang makasakit ng damdamin. Pero mahalagang tandaan na ito ay natural at pwedeng pag-usapan sa mahinahon at magalang na paraan. So ladies, sa puntong ito, napakahalaga ang kalinisan mo sa katawan
para ang lalaki ay hindi siya ma-turn off, okay? Maaaring isa yan sa kanyang mga dahilan. Number 6, trauma o hindi magandang karanasan sa nakaraan. May mga lalaking nagkaroon ng hindi magandang karanasan dati. Maaring nasabihan sila ng hindi magandang pananalita o may naging eksenang ikinakahiya nila. Kung hindi nila naproseso ang karanasang ito, maaring dala-dala pa rin nila ang takot o pag-iwas hanggang sa ngayon. Sa mga ganitong kaso, kailangan ng pangunawa at pasensyang kaakibat ng pagmamahal. So, maganda pa rin talaga na nag-uusap kayo at nagiging open sa mga damdamin nyo sa bawat isa. Number 7, ito na yung may influence, yung laging pinapanood niya na mga videos. So, nababago ang kanyang mga expectations dahil sa mga lagi niyang pinapanood. Alam nyo na ang tinutukoy ko. Sa sobrang dami ng mga ganyang uri ng mga pinapanood ngayon na very available sa internet, may mga lalaki na nasanay sa panonood ng content kung saan ang babae lang ang nagbibigay ng kasiyahan. Sa subconscious level, ina-assume nilang iyon ang normal. Hindi na nila iniisip na mahalaga ring bigyan ng atensyon at kasiyahan ang kanyang kapareha. Kaya kung wala silang tamang mindset tungkol sa mutual na kasiyahan, hindi nila ito nakikita bilang isang bagay na dapat nilang gawin. Number 8, macho mindset. May mga lalaki na tingin nila sa ganitong gawain sa babae ay submission o pagpapakababa, kaya hindi sila komportable dito. Ang ganitong toxic masculinity mindset ay galing sa maling pang-unawa ng pagiging lalaki na dapat palagi sila lang ang nasa kontrol. Sila ang tinutugunan. Sa ganitong pananaw, nakakalimutan nila na ang tunay na kasiyahan ay may respeto at pagkapantay-pantay. Okay? So punta na tayo sa number 9. Ang ganitong gawain ay isang akto ng malalim na pagtitiwala. Kung sa kabila ng pagmamahal ay mayroon pa ring emotional barriers o unresolved issues, maaring makakaapekto ito sa intimacy. Maaring hindi sila aware na ito ang ugat, pero ang kanilang discomfort ay maaring magmumula sa takot na maging vulnerable sila. Number 10, hindi lang nila alam na mahalaga ito sa iyo. Minsan, ang pinakasimpleng dahilan ay hindi nila alam kung gaano ito kahalaga sa partner nila. Maaring iniisip nilang sapat na ang ginagawa nila at dahil walang bukas na pag-uusap tungkol sa pleasure ng kababaihan, hindi nila nabibigyang halaga ang bagay na ito. Kaya napakahalaga ng komunikasyon dahil kung hindi nila alam, hindi rin sila magbabago. Ang pagiging bukas sa ganitong mga usapin ay hindi kahalayan, kundi pagpapalalim ng pag-unawa sa isa't isa. Hindi lahat ng ayaw gawin ng partner mo ay dahil hindi kanya mahal. Minsan, kailangan lang ng konting pag-uusap, kaunting edukasyon, at higit sa lahat, pagmamahal na may respeto. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong maaring nangangailangan din ng ganitong impormasyon. Maraming salamat sa panonood at ingat palagi.